Guys, alam niyo ba, dapat pinapahalagahan natin ang mga asawa natin. Kasi alam niyo naman, ang hirap nang sa bahay kasi sila lahat ang gumagawa, simula sa umaga hanggang gabi, sila lahat. Kaya guys, dapat tayong magpundar guys, kahit paano magpundar tayo, para pagdating ng panahon meron tayong maibato. Kumbaga, magpundar tayo guys ng halimbawa ng sama ng loob. Kahit paano pag nag-away kayo, hindi lang siyang lagi ang tama. Siyempre dapat may ibabato ka rin sa kanya, may ipanlalaban ka sa mga sasabihin niya, diba? Hindi lang pag sinabihan ka, tahimik ka lang. Hindi, kailangan ka lumaban, labanan mo siya. Tsaka guys, dapat paminsan-minsan, kahit twice a month lang, awayin mo siya. Awayin mo. Yung mga bandang kalahati ng buwan, awayin mo ng medyo hindi nakaka-stress. Yung bandang katapusan, awayin mo na siya ng pampay-stress. Ganun ang ikatatagal ng pagsasama guys. Tingnan nyo kami, 15 years na kami. Dapat lagi nag-aaway. Ganyan ang at least sa oras ng panahon na magkasakit ka guys, hindi ka nila iingatan. Diba? Hindi ka nila iingatan, iiwan ka na lang. Kasi lagi mo siyang inaaway At least guys, iiwan ka niya. Ikaw na lang mag-isa. So anong gagawin mo sa buhay? Ikaw na lang mag-isa. Wala ka nang uutusan, wala ka nang tatawagan na magawa ng kape, wala ka nang tatawagan na magbigay ng pagkain mo. At least may naipundar ka guys. Kaya guys, tandaan nyo, mahalin nyo ang asawa nyo. Mahalin nyo sila at lagi nyo silang awayin. Hindi pwedeng hindi nyo sila awayin guys. Tsaka guys, magpundar kayo, yung sinasabi ko, magpundar. Magpundar ng sama ng loob. Yan ang pinaka the best. At awayin mo siya lagi. Kahit 2 beses sa isang buwan, nagkasakit ka, edi anong gagawin mo? Ikaw na lang mag-isa. Nasa kwarto ka, nanonood ka ng TV, wala kang kasama. Diba? Edi anong gagawin mo?